Kung naghahanap kayo ng quality audio device pero ayaw mong ma-compromise ang iyong mga trips dahil sa dami ng kailangan i-setup, mukhang eto na ang hinahanap ninyo. Ang bagong-bagong DJI Mic Mini. Yan, kararating lang sa atin today. Samahan nyo akong i-unbox at testingin itong bagong mic ng DJI. Ako nga pala si Darwin, and if bago kayo dito sa channel ko, gumagawa tayo ng mga videos about travel. At syempre, importante sa akin ang pag-travel light. Kaya naman, mahilig ako sa mga ganitong klaseng gadgets para hindi tayo masyadong mahassle o mahagard pagdating sa pagre-record ng mga memories natin during travel. Sa totoo lang, meron na akong microphone na maliit lang. Ang Holyland Lark M2. Sobrang reliable din ng microphone na to. Ginagamit ko to sa lahat, sa vlogs, professional work. Solid din ang tunog nito. Ang issue ko lang dito is not the sound quality but yung connectivity niya sa aking magiging main camera during my vlog, which is yung DJI Action 5 Pro. At itong camera kasi na to, pwede nang kumonek ngayon directly sa microphone na ito, without the use of mga receiver. At yun ang testingin natin mamaya. Ito na magiging perfect tandem natin sa lahat ng mga travel. So, huwag na natin patagalin. Unbox na natin to at testingin na natin itong Mic Mini. Itong video nga pala na to is mas focused sa mga motovloggers din na katulad ko. Lalo na't mahilig tayong mag-ride. Gusto natin travel light talaga. Yun. Okay, meron siyang pouch. Mas. Meron siyang yung mga wind muff or yung dead cat. Meron siyang cables. Okay, siyempre yung TRS cable niya at USB. Meron, at yung pinaka charging case. So, sa loob nito wala na. Ito na yung charging case niya. Eto na siya. Ang star of the day. To unlock. Yan na. So here is the new DJI Mic Mini. Isa pang nagustuhan ko dito is lahat nandito na. Ibig sabihin, nandito na yung adapters ng phone, yung receiver, dalawang transmitter, and pwede rin ilagay dito yung cable later on, yung TRS. Plus yung wind muff, kahit isara mo, pwede mo ilagay yung wind muff dito. Kasi sa DJI Mic 2, yung mas malaking version nito, hindi daw maisara yung case kapag nandito or naka-install yung wind muff. Ang first look. Oh. Wow, liit nga lang niya. Compare natin siya sa dati kong mic, which is yung Lark M2. Ganito siya. Compared. Uy, nagdikit. O nga pala, magnetic nga. Ayun, nagdikit na yung mga magnets nila. Pero, this is how it looks like. Ito, may wind muff din to. Pero, ang hirap isuot ng wind muff niya kasi para siyang medyas, kailangan mo siyang ibalot. Unlike here, balita ko, mas madali lang i-install dahil hindi siya kailangan parang i-medyas. Okay. So, ayan, meron siyang parang dalawang patusok. Papasok dun sa butas. Yun. May maririnig kang click. Cute po. Para siyang may buhok. So, this is from Holyland. So, again, no, wala akong complaint. Sobrang solid ng Holyland. Yun nga lang, yung connectivity niya with my main cam sa mga travel is medyo hassle or haggard. Kasi, pag gusto ko siyang i-connect to my DJI Osmo Action 5, kailangan ko pantanggalin tong cap na to dahil kailangan ko ikabit itong USB receiver para kumonek siya dito sa microphone. Ito isa sa pinakamalaking advantage ng Action 5 with the DJI Mic Mini is hindi na kailangan lagyan ng receiver to. Meaning, hindi mo na kailangan buksan tong takip
Waterproof siya while motovlogging or while vlogging out in the rain or kahit sa sand, kahit sa ano pa mang mga external factors, hindi ka mamomroblema gamitin tong Action 5 dahil wireless na siya with this. Subukan na natin to sa pagmo-motovlog. Okay ba siya? Convenient ba siyang gamitin? At syempre, most importantly is maganda ba yung audio quality. By the way, shoutout din pala sa Ulanzi at sa Telescene sa napakagandang quality case nila. Telescene, baka naman. At Ulanzi, tinan nyo gaano ka-cool ito. So, during the night kasi minsan nag-vlog kami ng gabi. Hindi pala minsan, madalas tayong mag-vlog ng gabi. I think ito yung isa sa pinaka-portable na setup na pwede natin gawin, no? So, ito kasi magnetic to at talagang ginawa siya for Action 3, 4, at ngayon itong 5 Pro. So, ito sample, oh. Yan. Grabe, sobrang compact na lang. Tripod na ultra compact din. Ito naman from Holy Land to. Naging freebie ko to eh. Kasi nung binili ko tong Holy Land Blark M2, meron siyang free na tripod. At naglagay tayo ng additional na magnetic mount dito kasi naka 3/4 screw to. Pwede mo, magnetic lang to. Snap, snap. So, ayan ang ating ultra light setup for travel vlogs. Diba? Plus ito, syempre, ang ating bagong DJI Mic Mini. Ngayon naman, pakita natin kung paano i-connect ang Osmo Action 5 sa ating DJI Mic Mini. So, power on muna natin to. And go to settings. Wireless mic. Ayan o. Kung nakikita nyo, ready na. Ready na ang Action 5 Pro up to 2 microphone. Ayan o. Transmitter 1 and transmitter 2 kung nakikita nyo sa screen. And ito ngayon, yung isang mic natin. Tingnan natin. May instruction to eh. Once na pinindot mo yun, maglalabas siya ng instruction. So, power on. Once na nag-on na yung DJI mic natin, i-hold down lang ng matagal itong link button. Hanggang, yun, ang bilis. Connected na. So, ganun lang siya kadali. Confirm. At ayan. Nakikita nyo na ba? Meron ng audio level. Testing nga natin. Mic 1, 2. Mic 1, 2. Oh, ang bilis, oh. At meron pa siyang display kung ilan na lang ang battery nung iyong microphone. Eh, no? Kitang-kita 100%. Nice. Okay. Monitor, volume. May mga settings siya, guys. LED, low cut, auto power off. Oh, okay. So, kung gusto mo siyang mag-off ng kusa after ilang minutes of idle time. Yan o. Clipping control. Okay. Transmitter version. Ngas, meron pa ako natuklasang cool feature nitong microphone na to. Pwede kang mag-start and stop recording by just pressing itong link button. Tingnan nyo ha. Pindutin ko siya once. Yun. Pindutin ko ulit siya once. Diba? Angas oh. So, ibig sabihin, kung halimbawa, set mo to sa tripod and you want to start recording, hindi mo na kailangan lapitan yung camera and then press the record. Pwede na dito sa microphone. Now, if you want to use this on your phone, pwede rin. Ito, meron siyang kasamang USB-C adapter. At tatanggalin daw itong takip. So, malit lang siya na cap. And papasok mo tong USB-C and may arrow siya pointing down. Medyo masikip pa siya, bago pa. Okay, mukhang yun na yun. Okay, so ang ganda ng receiver, oh, sobrang gaan lang niya, as in parang walang laman sa loob. And meron na siyang gain control dito. So pwede mo siyang makontrol, gain -6, 12. Ito yung lakas ng input ng audio mo. Kunyari, masyadong maingay lugar, pwede mong babaan yung gain. And then this is your connection to your phone. Yung snappy. Ito ang ating unang sound check using the DJI Mic Mini. Oh, wala pa tayong binago sa settings dyan. Sinalpak ko lang. Automatic na siya nagko-connect dito since siguro dahil nakakonect na siya before.
And kamusta? Kamusta ang tunog niya? Andito lang ako sa isang maliit na kwarto. Lalabas tayo sa next clip. Okay. So right now naka-gain 0 tayo. Sasara ko lang yung gate. At ginawa natin to para mas safe from clipping. Kasi directly nasa bibig ko yung microphone. Pero tingnan nyo, nakakapag-record ako ng audio kahit na malayo tayo sa camera, di ba? So ito na ang unang road test natin with the DJI mic. Oh yeah. Masaya to. Oh, syempre unang testingin natin dyan yung audio clipping. So sinet ko siya sa negative 4 or negative gain 4. Subukan natin to, and then mamaya subukan natin yung mas mababang gain pa to make sure na wala tayong distortion kahit na medyo malakas ang boses, lalo na pag sinara ko na tong visor. Dito mas magkakaalaman. Kamusta? This is how it sounds like kapag nasa loob ng helmet ang iyong DJI Mic Mini na nakaset sa negative gain 4. Hindi ko pa to sinet up sa app, pero meron daw feature ito kung saan mas mapiprevent pa yung audio clipping niya. Meron daw siyang parang backup. Oops, maluwag yata yung ating mount. Okay, try natin iset ulit yung gain to a lower level just to make sure na pag pinlayback natin ito mamaya wala talaga siyang audio clipping. Set naman natin ngayon to negative 9, 10. This is negative 10. Okay, parang mas okay. Hanggang yellow lang siya. Kanina kasi nagre-red So this is the gain set to negative 10 habang nakasuot tayo ng helmet, and try natin sa high speed. Ito medyo makakapag high speed tayo. Sorry about the background. So makakarinig kayo ng konting wind noise sa helmet ko. Ito yung hindi ko gustong helmet kasi maingay ito sa malalakas na hangin. Pero siya yung sinuot ko para matesting natin kung kaya ba or mag-iingay ba siya dito. So ayan, quick test pa lang to, no? Hindi pa to long term review nitong DJI Mic Mini. Syempre gagamitin ko pa to sa mga susunod na vlogs. Mas magkakaroon ako ng in-depth na feedback, lalo na sa battery life, sa ease of use. Gusto ko talaga yung madali lang gamitin, salpa, kabit, yun na, tapos na, wala nang setup. Minsan mo lang i-setup, goods na, all around na. Yan ang gusto nating masubukan. So ito ngayon medyo high speed tayo, no? Hindi ko lang sure kung ano ang naririnig nyo ngayon, pero initial pa lang to guys. Pwede pa nating i-tweak to kung meron man siyang kailangan pang i-improve. Malalaman natin yan later on. At sa mga susunod na videos, tsaka natin mas tingnan kung may improvements. At least ito pala yung unang out of the box experience ng DJI Mic Mini. Okay, balik na tayo. And excited na akong mapakinggan to sa playback. Tingnan nyo to from different angle. Yun. O diba, easy as 1, 2, 3. Dito siya galing pero syempre kailangan mo uminto for safety.
lang siya ng intercom microphone. Nakaipit lang din siya dun. So, ano ang first impression natin dito? Sobrang solid. Grabe, pinakinggan ko ngayon eh. Pinakinggan ko yung playback sa PC kasi sobrang excited ako mapakinggan and wala akong masabi. Hindi siya nagkiklip, buong-buo yung boses ko. Best if mapanood mo to using headphones para makita mo talaga yung audio quality. Kung ikaw ay frequent traveler or kahit bira lang, basta gusto mo na nare-record lahat mula video hanggang audio ng iyong mga memories, masasabi kong ito na ang best companion ninyo pagdating sa inyong mga cameras, no? Mula phone, action cam, hanggang DSLR. Para sa akin, the best to ngayon. And hindi naman din siya kamahalan katulad ng mga high-end na wireless microphone ngayon. At pinaka-importante talaga yung ease of use niya. Wala akong sinetup halos link lang and then record, no? Set lang sa -10, -6 gain o depende sa sa boses mo, sa lakas ng boses mo. And kung may mga questions kayo, feel free na mag-comment down below. Huwag kayo mayang magtanong. Gagawa pa ako ng mas marami pang videos gamit tong DJI Mic Mini. So, antabayanan nyo yung mga next video natin, guys. Kung nagustuhan nyo itong video na to, huwag kalimutan mag-like and mag-share at subscribe na rin, no? Para makapag-share pa ako sa inyo ng ilang tech content, no? Hanggang sa muli, ride safe sa lahat and I'll see you on the next video. Peace.